Yo, what's up guys? Welcome back, and today pag-usapan natin yung trade talks na halos sure naman na Gio Halalon kapalit si Justin Chua. So sa video natin na to, titingnan natin yung trade and ano yung mangyayari for both teams. So ayun, ayon sa report, nasubmit na yung trade papers sa PBA office. Ang deal, Northport will send Gio Halalon to Blackwater, tapos Justin Chua naman mapupunta sa Batampere. So, mangyayari niyan, ito yung need ng Pure Blends. So, quick recap lang. Si Halalon, 33 years old, dating Magnolia hotshot na kinuha ng Northport last year sa 3-team deal. During the 2025 Philippine Cup, nag-average siya ng 8.3 points, 4.7 assists, 4.4 rebounds, and 1.4 steals per game. At syempre, wag natin kalimutan na siya yung 2023 PBA Defensive Player of the Year. And on the other hand, Justin Chua, 12-year veteran, 6'6", stretch big man, drafted way back 2013, and naglaro na siya sa maraming teams with Global Port, SMB, Barako, Meralco, TNT, Phoenix, NLEX, and most recently sa Blackwater. And last conference, he played all 11 games sa elimination. Ngayon, let's talk about yung perspective ng Northport or ng Pure Blends kung bakit nila gagawin to. And first, yung backcourt naman kasi is madali lang mapunan yan sa PBA. And kung tutuusin, malapit na rin mag-expire yung contract ni Gio Halalon. Kaya kung hindi siya iti-trade, posibleng mawala siya for nothing, diba? So, smart move na kunin nila si Justin Chua. Alam natin na yun yung weakness ngayon. And sa binubuo nilang core, kailangan talaga nilang ng big man. So, still, he is a stretch big na pwedeng magbigay ng shooting and spacing. And together with Gio Ambohot, makakabuo agad sila ng core na merong front line na hindi sobrang lakas, pero alam natin pwedeng pumalag. And punta naman tayo sa Blackwater bossing. Medyo gamble ito kasi kaka-draft lang nila kay Dolph Panopio eh. So, bakit si Gio Halalon? So, kahit naman 33 na siya, he's still one of the peskiest defenders sa liga. So, pwede siyang maging perfect role sa Blackwater. Pero kasi, I don't know if paano yung mangyayari. Or baka, pang trade lang din si Halalon for much a better fit para sa Blackwater bossing. Kasi, sayang naman yung pag-draft nyo kay Panopio kung hindi nyo mabibigyan ng full-time minutes, diba? So, pwedeng i-trade nila sa favorite nilang ka-trade na TNT for a good, serviceable big man kasi yun nga, nawala naman si Chua. So, kailangang ma-push yung trade before September 30 kasi mag-e-expire na si Halalon nun eh. So, magiging problema pa to ng Blackwater kung sa kanila mag-e-extend, diba? So, baka i-trade lang din talaga ng Blackwater. I don't know if ano yung plans nila kasi sayang talaga kung if hindi ma-maximize yung Panopio and Bearfield na combo. Tapos may RK Ilagan pa, diba? So, pag nilagay nyo si Halalon, saan lulugar yung mga batang guards nila? So, ang tanong lagi kapag may mga ganito is, sino nga ba yung panalo sa trade? So, for me, the winner here is yung Pure Blends. Kasi, simple lang naman eh. Gio Halalon is already on an expiring contract. Kung hindi nila siya iti-trade, malaki yung chance na mawala siya for nothing. Pero ngayon, nakuha nila si Justin Chua, isang veteran big man na makakatulong agad sa front line. And sa kabila naman, Blackwater gets another guard in Halalon. Ang problema, loaded sila sa guard rotation. Nandiyan si RK Ilagan, Cedric Bearfield, at Dolph Panopio. Tatlong capable ball handlers at scorer. So ngayon, dadagdag pa si Halalon. Ang magiging issue niyan, paano paghahatian yung playing time at roles. Kaya kahit solid pick up si Halalon, mas may clear benefit yung Pure Blend side of things. They fix a need sa kanilang roster habang Blackwater baka magkaroon pa ng logjam sa guard spot. So ayun guys, napasa naman na yung trade na to sa PBA office. It is just pending. Awan ko bakit matagal pa, siguro inaantay muna yung approval ng Pure Blends. Pero sa tingin nyo, sino yung panalo sa trade na to? Let me know all your thoughts in the comment section below. Please like the video, mag-share at mag-subscribe. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye bye.